Gaya ng naunang nasabi ni Lucas, dumating kinabukasan si Ibarra. Ang una niyang pinuntahan ay ang pamilya ni Kapitan Tiago upang makita si Maria Clara at ipaalam na binabalik na siyang muli ng arsobispo sa simbahan. May dala siyang isang sulat tagubili ng arsobispo para sa kura. Kinatuwa ng labis ni Tia Isabel ang balita sapagkat mahal din naman sa kanya ang binata at hindi sumasang-ayon na ang kanyang pamangkin ay makasal kay Linares. Tuloy ka, Ibarra. Bigkas ni Tia Isabel. Si Ginoong Crisostomo ay nasa loob na naman ng biyaya ng Diyos. Tapos kumulgado na siya ng arsobispo. Nakarating ko pa lamang at patakbo kong pumarito. Ngunit nasa mas mabuti ka pala kalagayan kaysa sa inaakala ko. Inaakala kong hindi mo inaasahan ng aking pagdating. Ipagpatawad mo, Maria, na hindi mo na ako nakapagpasabi. Sa ibang araw ko na may sasalaysay sa iyo ang mga dahilan ng aking mga ginawa. Magkikita pa rin tayo. Maaari ba akong bumalik bukas? David mo kang alam mo naman ang kalagayahan ko ang pagparito mo kahit na kailan. Marahang na isagot ng dalaga. Si Ibarra ay lumalayo na tilang kalmado, ngunit ang katotohanan ay parang binabagyo ang kanyang isipan at nalalamig ang puso. Ang bagay na kanyang nakita at sama ng loob ay hindi may paliwanag. Ano kaya iyon? Pag-aalinlangan, panlalamig ng pag-ibig o pagtataksi? O babae na, ang bulong ni Ibarra. Hindi na napunang nakarating siya sa puok ng ginagawang paaralan. Ang mga naggagawa ay malaki na. Si Nor Juan ay paraon at parito na hawak ang metro at panghulog sa gitna ng maraming manggagawa. Sumalubong sa kanyang pagtakbo nang siya ay makita. Ginoong Crisostomo, salamat at dumating din kayo. Kami lahat ay naghihintay sa inyo. Tingnan ninyo ang lagay ng mga pader, may 1 metro at 10 sentimetro na ang taas. Sa loob ng 2 araw ay aabot na sa pantay tao. Wala akong ginamit kundi mulawin, gugon, ipil, langil. Humingi ako ng tindalo, malatapay, pino at nara na ukol sa mga kasangkapan. Ibinigla ninyong tingnan ang mga hukay sa ilalim. Si Nor Juan ay umalis at si Ibarra ay pumunta kay Elias. Natanaw ni Ibarra si Elias sa malaking bato. Binatisan nito na gaya ng iba. Maaari bang pagbigyan niyo ako, Ginoo, ng ilang sandaling pakikipag-usap? Magtungo kayo mamayang hapon sa tabi ng lawa at sumakay kayo sa aking bangka sapagkat mayroon akong sasabihin sa inyo na mahalagang bagay. Ang sabi ni Elias at lumayo nang makita ang pagtango ng binata. Inilapit ni Nor Juan ang talaan, subalit kulang na pala si Ibarra sa pagbasa niyon. Pangalan ni Elias ay wala roon. At pagalit na inabot ni Ibarra ang talaan pabalik kay Nor Juan. Habang sinasabong ni Kapitan Tiago ang kanyang lasa, ay namamasyal sina Don Victorina at Don Tribucio upang malasin ang bahay ng mga Indio. Panay pamimintas ang sinabi ng Donya sa bawat madaanang bahay. Lalong nakaramdam ng inis ang Donya dahil wala nagpupugay sa kanila sino ang makasalubong nila. Inutos ng Donya sa asawa na puluin ng sombrero ang mga walang galang. Dumaan ng Donya sa tapat ng bahay ng Alferez at nagkatama ang paningin nila ni Donya Consolacion. Parehong matalim ang tingin nila sa isa't isa. Tinignan ng Donya mula ulo hanggang pa ang asawa at pares. Pagkuway, mumuso at dumura. Naiingit ka sa akin? Oo, naiingit ako sa kulit kong buho.
Bakit mo nakalagsan ang babae? Siya nga ba, dahil na nakakapasok lang sa iyong bahay ay isang pilanto. Naungkat ang pagiging labandera ng asawa ng Alvarez, samantalang ay pinagdidikdikan naman ng isang donya ang pagiging pilay at magpanggap na asawa nitong doktor. Ang mga taong nasa paligid ay nasisiyahan sa panonood. Dumating ang Alvarez at sumunod ng dumating ay ang kura na maawat sa pag-aaway ng dalawang donya. Napalagin kayo ng iskandalong ito. Maaari mo bang iuwi asawa mo Don Divorcio? Natigilan na rin sa wakas ang awayan at sila'y nagiwalay-hiwalay na. Hinablot ng donya ang pustiso ng asawa at saka pinagtatadyakan sa lupa, mangiyak-ngiyak at walang nagawa si Don Tiburcio sa ngit-ngit ng asawa. Inabutan ng mag-asawa sa bahay ni Kapitan Tiago, nakausap ni Linares, ang dalawang kaibigan at si Maria Clara. Hamunin mo ang Alvarez ng duelo ngayon din. Pero bakit? Gawin mo. Kung hindi, ibubulatat ko sa lahat kung sino ka. Namutla si Linares sa sinabi ng donya. Nagkatinginan naman ang magkakaibigan. Umuwi na rin sa bahay sa Kapitan Tiago. Dahil sa narinig, nagpahatid na si Maria sa loob ng kanyang silid. Nakahanda ng maleta ng mag-asawang de Espandanya para lumuwas ng Maynila. Do ba 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 do Salamat at dumating. do ba do 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 ba do ba do ba do Kumain ka na ba? Kumain ka! Wala akong kulang! Wala akong pera! Hindi pa ako nasawa! Napalagin kayo ng iskandalong ito. Sabihin mo kay ano? Asawa mo Don Divorcio? Natigil na rin sa wakas ang awayan at sila'y naghiwalay na. Dito, takbo dito. Tia Isabel, Andre. Nagdadala ng bola. Parang tumbling. Tia Isabel, Andre. do ba do